Sa bawat bansa, normal lamang ang makaranas ng mga pagsubok sa ekonomiya, mga krisis na minsan ay dulot ng pandaigdigang pangyayari tulad ng pandemya o digmaan. Ngunit sa karamihan ng mga bansang ito, mayroong malinaw na paraan upang bumangon muli sa pamamagitan ng tamang pamamahala, pagpapalakas ng negosyo at muling pagkuha ng tiwala ng mamamayan at investors. Pero paano kung ang isang bansa ang tila hindi na makabangon? Paano kung imbes na umangat, lalo lamang itong lumulubog sa krisis? Ganitong nangyayari ngayon sa China, isang bansang kinatatakutan dahil sa lakas ng kanilang ekonomiya, pero ngayon unti-unting nawawalan ng pag-asa. Maraming eksperto ang naniniwala ng pagbagsak na ito ay hindi napansamantala. Ito ay isang patunay na maaring magtuloy-tuloy pa ang pagbagsak ng China at bakit tila mas lalo lang silang nalulugmok. Ang pagbagsak ng real estate industry. Ang real estate ay isa sa pinakamahalagang sektor ng ekonomiya ng China. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ito ng gobyerno nila bilang isang engine para sa economic growth. Hinihikayat ang mga mamamayan na bumili ng properties at ginagawang sentro ng investment. Ngunit sa halip na magkaroon ng balanseng merkado, naging sobra-sobra ang produksyon ng mga bahay at gusali na humantong sa isang bubble. Pagsapit ng 2024, tuluyan na ngang pumutok ang bubble na ito. Ang pinakamalaking real estate firm sa bansa, ang Evergrande, ay nagdeklara ng pagkabankrupt matapos hindi makabayad sa utang na $300 bilyong. Kasunod nito ay bumagsak rin ang iba pang malaking real estate companies tulad ng Country Garden at Sunac China Holdings. Dahil dito ay napilitan ng mga bangko na higpitan ng pagpapautang na lalong nagpahirap sa mga developers at mamimili ng bahay. Sa kasalukuyan, may 60 milyong bahay sa China ang walang may gustong bumili. Maraming syudad ng mistulang ghost towns na puno ng mga bakanteng gusali na hindi na mabenta. At dahil maraming tao ang namumuhunan sa real estate bilang kanilang retirement plan, milyon-milyon ang nawalan ng tiwala sa ekonomiya. Ang dating fast-growing economy ay biglang naparalisa at tila wala ng solusyon upang ito ay muling gumalaw. Paglisan ng malalaking investors at kumpanya. Habang patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng China, unti-unti na ring lumalayas ang mga malalaking kumpanya at investors na dating nagdadala ng malaking kita sa bansa. Noong 2024, iniulat ng Forbes at Yahoo Finance na ilan sa pinakamalalaking multinational companies ay tuluyan nang umalis mula sa China. Kasama na rito ang Microsoft, isang pangunahing kumpanya sa larangan ng teknolohiya, pati na rin ang Dell na isa sa pinakamalaking gumagawa ng computer hardwares. Umalis rin ang Stanley Black & Decker na gumagawa ng mga construction tools at pati ang Blizzard Entertainment na nasa industriya ng video games. Hindi lang ito simpleng paglisan, ang pagkawala ng mga kumpanyang ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng milyong-milyong trabaho, lalo na sa sektor ng teknolohiya at manufacturing. Ang China, na dating sentro ng global manufacturing, ay unti-unti nang naiiwanan dahil maraming kumpanya ang lumilipat sa Vietnam, India at Pilipinas kung saan mas magandang business environment. Pero bakit nga ba sila umaalis? Isa sa pangunahing dahilan ay ang agresibong polisiya ng gobyerno ng China, lalo na sa regulasyon ng negosyo. Sa halip na suportahan ng mga dayuhang kumpanya, pinapahirapan pa nilang mga ito sa pamamagitan ng mga paghihigpit sa batas at mataas na buwis. Bukod dito, lumalala rin ang tensyon sa pagitan ng China at ibang mga bansa, partikular ng Estados Unidos at Europa. Dahil sa takot na baka maging target sila ng bagong trade restrictions o sanctions, mas pinili ng maraming kumpanya na lumipat sa mas ligtas na merkado. Pagtaas ng unemployment rate. Sa gitna ng lahat ng problemang ito, ang pinakamatinding epekto ay ramdam ng mga ordinaryong mamamayan ang paglobo ng bilang ng walang trabaho. Ayon sa opisyal na datos ng gobyerno ng China noong 2024, ang unemployment rate ay nasa 5.1%, ngunit hindi ito ang tunay na numero. Ayon sa pinakahuling datos, ang opisyal na urban unemployment rate ng China ay tumaas sa 5.4% noong Pebrero 2025 mula sa 5.2% noong Enero. Ang youth unemployment rate sa mga urban area ay umaabot na sa 16.9% noong Pebrero 2025 mula sa 16.1% noong Enero.
na nangangahulugan ng 250 milyong walang trabaho, halos doble ng populasyon ng Pilipinas. Isipin mong isang buong bansang halos walang hanap buhay. Maraming kabataan ang nagtapos sa kolehiyo pero hindi makahanap ng trabaho. Maraming factory workers ang natanggal dahil sa pagsasara ng mga pabrika. Maraming negosyong lokal ang nalugi dahil sa kakulangan ng customers. At dahil maraming walang kita, bumaba rin ang customer spending at mas kaunting bumibili ng produkto, kaya't mas marami pang negosyo ang nagsasara. Paikot-ikot lang ang problema at tila wala ng katapusan. Sa ibang bansa, ang ganitong krisis ay maring malutas pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng stimulus package o government support. Ngunit sa kaso ng China, hindi ito ganon kadali. Dahil sa kanilang authoritarian system, mas inuuna nilang itago ang problema sa halip na hanapan ito ng tunay na solusyon. Illegal na pag-iimprenta ng pera. Sa desperasyon ng gobyerno ng China na mapanatili ang kanilang ekonomiya, gumawa sila ng isang mapanganib at illegal na hakbang, ang pag-iimprenta ng dobleng serial numbers sa pera. Ayon sa isang whistleblower mula sa China Banknote Printing and Minting Corporation, 2 trilyong yuan, katumbas ng 314 bilyong dolyar, ang illegal na inaimprenta upang pilit na buhayin ang ekonomiya. Sa madaling salita, tunay na pera ito pero labag sa batas ang paraan ng paggawa nito. Ang eskandalo ay unang lumabas sa media, ngunit matapos ang ilang linggo, biglang nawala ang balita. Ang mismong opisyal na nagbunyag ng katiwalian ay hindi na muling narinig sa isang typical na senaryo sa isang bansang mahigpit ang kontrol sa impormasyon. Ngunit sa ngayon, hindi na nila kayang itago ang katotohanan. Sa social media, maraming ordinaryong mamamayan ang nakapansin na may dobleng serial number sa kanilang perang hawak. May isang tindahan na nakatanggap ng 2 100 yuan bills na may parehong serial number. May isa pang video na nagpakita ng 3 magkakaparehong 100 yuan bills na lumabas mismo sa bangko. Ang ganitong uri ng panloloko ay hindi lamang makakasira sa tiwala ng mamamayan sa kanilang sariling pera, kundi maaari rin nitong wasakin ang ekonomiya ng bansa nila sa mas malalang antas. Ang manipulasyon ng Chinese yuan. Habang patuloy na lumalala ang ekonomiya ng China, isang taktika ang sinubukan ng gobyerno upang mapanatili ang kanilang global competitiveness, ang manipulasyon ng halaga ng kanilang pera. Sa madaling salita, sinasadya nilang pababain ang halaga ng Chinese yuan upang manatiling mura ang kanilang mga produkto sa pandaigdigang merkado. Sa isang banda, mukhang epektibo ito dahil mas magiging competitive ang China sa exports. Ngunit sa kabilang banda, may masamang epekto ito sa mga ordinaryong mamamayan. Ang pagbaba ng halaga ng yuan ay nangangahulugan ng mas mahal na imported goods tulad ng langis, pagkain at iba pang produkto mula sa ibang mga bansa. Bukod dito, hindi rin ito nagustuhan ng ibang bansa lalo na ang Estados Unidos at Europa na nagbantang magpapataw ng mas mabibigat na sanctions laban sa China. Sa halip na makatulong, lalo lamang nitong pinatibay ang desisyon ng maraming foreign companies na iwasan ng China bilang kanilang manufacturing hub. Ang pagmamanipula ng currency ay isang senyales ng desperasyon. Isa itong panandaliang solusyon na maaring magkaroon ng matinding backlash sa hinaharap. Kung magpapatuloy ito ay posibleng maranasan ng China ang isang currency crisis na maaaring magdulot ng matinding pagkalugi sa kanilang mga bangko at mga negosyo. Pagbagsak ng stock market. Isa pang palatandaan ng matinding crisis sa China ay ang pagbagsak ng kanilang stock market. Noong 2024, ang Shanghai Stock Exchange at Shenzhen Stock Exchange ay nakaranas ng malalaking pagbagsak na umabot sa 30 to 40% na pagkawala ng halaga ng stock sa loob lamang ng isang taon. Ang dahilan, paghina ng tiwala ng mga investors. Dahil sa mga naunang problema sa real estate, paglisan ng mga kumpanya at matataas na unemployment rate, maraming investors ang natakot na ipagpatuloy ang kanilang investments sa China. Sa halip na mamuhunan pa, nagdesisyon silang ilipat ang kanilang pera sa ibang mga bansa nang may mas matatag na ekonomiya tulad ng India, Vietnam at Estados Unidos. Bukod pa rito, lumala ang problema ng mismong gobyerno ng China ang namagitan sa stock market.
Sa halip na hayaan ang merkado na gumalaw ng natural, naglabas sila ng mahigpit na regulasyon laban sa malalaking investors na gustong magbenta ng kanilang shares. Isa itong malinaw na senyales ng kontrol at desperasyon imbes na solusyonan ang ugat ng problema. Pinilit nilang itago ang tunay na lagay ng ekonomiya. Ang resulta, mas maraming investors ang lumayo. Ang dating booming financial market ng China ay tuluyan ng bumagsak at tila wala nang bumabalik upang buhayin itong muli. Patuloy na umiinit na ugnayan ng China sa kanluran. Sa paglala ng ekonomiya ng China, hindi rin nakakatulong ang kanilang agresibong kilos sa pandaigdigang politika. Sa halip na subukang ayusin ang relasyon nila sa ibang mga bansa, mas lalo pang lumalang tensyon sa pagitan ng China at kanluraning bansa tulad ng Estados Unidos at Europa. Dahil sa patuloy na issue sa South China Sea, cyber espionage at mga akusasyon ng intellectual property theft, nagpatuloy ang trade wars at economic sanctions laban sa China. Halimbawa ay pinalakas ng US at Europe ang kanilang paghihigpit sa export ng advanced semiconductor technology sa China, na isang malaking dagok sa kanilang tech industry. Bukod dito, mas maraming bansa na rin ang lumalayo sa China pagdating sa international trade. Noong 2025, inanunsiyo ng European Union ang de-risking strategy kung saan unti-unti nilang binabawasan ang kanilang economic dependency sa China. Ang Japan, Australia at South Korea naman ay nagbigay ng mas mahigpit na regulasyon sa Chinese investments. Ang resulta, mas lalo pang bumagal ang ekonomiya ng China. Ang dating factory of the world ay unti-unting nawawalan ng customers at trade partners. Dumadaming protesta at bumabalik na galit ng mga mamamayan. Habang palala ng palala ang sitwasyon ng ekonomiya, hindi na napipigilan ang galit ng mga mamamayan ng China. Sa kabila ng mahigpit na censorship ng gobyerno, parami ang mga protestang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa pinakamalaking protesta ay naganap noong 2024 sa Guangdong, kung saan libo-libong factory workers ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang hinaing laban sa kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Sumunod dito ang protesta ng mga may-ari ng small businesses na nagalit sa mataas na buwis at mahigpit na regulasyon ng gobyerno. Ngunit ang pinakamalaking banta sa gobyerno ay ang pagtaas ng mga estudyanteng lumalahok sa protesta. Ang mga bagong graduates na hindi makahanap ng trabaho ay nagsimulang mag-organisa ng malalaking kilos protesta sa mga universidad tulad ng Peking University at Tsinghua University. Bagamat mabilis na tinatanggal ng gobyerno ang mga post sa social media tungkol sa mga protesta, hindi na nila mapipigilan ang galit ng mga mamamayan. At kapag ang isang authoritarian government ay nagsimulang mawalan ng suporta mula sa kanyang sariling mga mamamayan, isang bagay ang sigurado at hindi na ito magtatagal. Sa lahat ng nangyayari, malinaw ng ekonomiya ng China ay hindi lang basta-basta humihina, ito ay tuluyan ng bumabagsak. Ang dating pinakamalakas na ekonomiya sa Asia, ngayon ay puno na ng utang, mataas ang unemployment rate, lumalala ang social unrest at patuloy ang pagbagsak ng kanilang industriya. May pag-asa pa ba silang makabangon? Ang sagot ay hindi simple. Kung radikal na pagbabago ang gagawin ng gobyerno ng China tulad ng pagbawas ng kanilang mahigpit na regulasyon, pagbibigay ng mas maraming kalayaan sa negosyo at pagsasaayos ng relasyon sa ibang mga bansa, ay posibleng bumalik pa sila sa dating sigla. Ngunit sa kasalukuyang direksyon ng kanilang pamamahala, mukhang hindi na ito mangyayari. Sa halip na ayusin ang problema, mas pinipili nilang itago ito sa mata ng publiko at kontrolin ang bawat aspeto ng kanilang ekonomiya. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung makakaahon pa kaya ang China, kundi gaano pa kaya katagal bago sila tuluyang bumagsak.